na pag sumapit po yung ikapitong buwan, okay, makinig po kayo, alam niyo po mahalaga to, pakinggan niyo po mabuti. At pag sumapit po yung ikapitong buwan, doon po sa kalendaryo ng mga Hudyo, sa ika-7 months, yung unang araw noon, magpapatunog sila ng malaking horn, trompeta. Ito po yung sumay ng tupa na lalaki, ram. Papatunugin nila yun ng malakas na malakas. Na ang ibig sabihin po noon, kailangan nyo na mag-prepare. Ibig sabihin po noon, ito na ang paglilinis. Ito na ang pagtubos. Yan po ay nakalagay sa Leviticus chapter 23 o Numbers chapter 23. Nakalagay po yan. Yung tradisyon na ginagawa po nila yan. Ano po? So, yan yung kanilang pinagbasihan, mga kapatid. Kasi alam niyo po ang ibig sabihin ng kanilang tradisyon na yun sa Hudyo? Yun po yung tinatawag na yung teruwa. Makinig po kayo. Mahalaga po ito. Yung teruwa. Anong ginagawa dyan, Pastor? Anong yung teruwa nila? Yun po yung isang buwan po nila na paglilinis, pagpabalik loob sa Diyos. Yan po yun, yung teruwa. Alam niyo po, bago nila makita yung teruwa, kailangan po ng dalawang saksi. Tradisyon po sa Hudyo. Bago nila malaman yung oras, yung araw, natatapat yun, kailangan nila ng dalawang saksi na magpapatotoo na nag-umpisa na yung buwan. Kasi ang ibig sabihin po ng yung teruwa sa idiom ng mga Hudyo, walang nakakaalam ng oras o ng araw. See? Kita nyo yun? Bakit nyo? Gusto yung tradisyon na nila yun? Nasa Leviticus chapter 23, yung ginagawa ng mga Hudyo. Ang ibig sabihin ng piyesta nila na yun, walang nakakaalam ng oras at ng araw. Bakit? Pastor, bakit? Yun ang pangalan, yun ang idiom, yun yung ibig sabihin ng piyesta nila na yun, o ng piyesta nila yun. Kasi po, hindi talaga nila alam ng mga Hudyo kung kailan tatapat yung araw na yun. Kaya kailangan po nila ng dalawang saksi. Ang ginagawa ng dalawang saksi, mga kapatid, sila po mag-aabang ng gabi. Inaabangan nila yung buwan. Pag sumilip po yung, alam nila yung manipis na manipis, crescent moon ba yan? Pag nakita nila yun, ng dalawang saksi nila, tatakbo na sila sa mga tinulog sa Sinedrin. At sasabihin nila, lumabas na itong at doon. Pag na-confirm yun, anong oras lumabas? Saka sila ito na yung buwan. Para ganapin natin yung teruwa o yung piyesta nila yun. At ngayong taon po, ang paniniwala na tatama po ngayong buwan, September 23 and 24 sa Hebrew calendar yun. Yung teruwa na yun, yung magpapatunog na malaki. Resesyon po, yung teruwa. Okay? So yun po yun. Kaya nag-conclude siya na ngayong September 23, 24, 25 ay, kaya kita nyo dalawa, hindi niya alam kung 23 at 24. Kasi nga hanggang ngayon, hindi niya pagkano din na natititig kung ano araw talaga tatama. Dahil wala po nakakaalam ng pesta na yun. Okay? So anyways, wala tayong pag-usapan dyan. Claim niya yun. Amen. Ang claim natin, hindi talaga natin alam kung kailan dadating si Jesus. Okay? So kapag kami nag-claim na ganyan, medyo magtaka na tayo. Diba? Sabi ni Jesus, hindi na alam eh. Ang mga nakakaalam. Huwag na tayong dyan. Huwag tayong maniniwala. It's either baka makakunan ko sa kanya o it's either mas matagal pa. Tama? Yun po yun. The doctrine of imminent. The doctrine of imminent. Huwag na natin pahirapin. Doktrina po yun sa theology. Pero huwag na natin pahirapin. Ang ibig sabihin po nun, imminent para sa akin, any moment, pwede na dumating si Lord. Di ba? Any moment na lang, pwede na dumating ang Panginoon. So yun yun. Ang ibig sabihin po nun, pinapahirapan nila sa pag-aaral. Okay? So next slide po. So any moment, pwede nito. So cancel na natin yan. Hindi po natin bibigyan ng yan. Kasi ito po siya po isang prophet na hindi po ordained. Wala po siyang denomination. Kumbaga, bigla lang siyang sumibol. Sumibol, So, next po. Next slide. Okay. Next slide. Yan. Ano po ito? May idea po kayo yan? So, last preaching ko po, sabi ko, parating na si Lord.
naging preaching ko, natanda niyo po. Okay? So ang picture po na ito po yung tinatawag na, yung event na to, rapture. So kita niyo yan? Ito. Mga deads yan. Ito mga lights. Mga behind. Then, yung rapture, pag bumalik po si Jesus, mid-air, doon lang siya, hindi siya bababa pa. Ano pa, pakinggan po kasi natin, mahalaga po itong event na to. Nandun siya sa langit, hindi siya bababa pa, tutungtong dito tulad ng unang ginawa niya. Ang gagawin niya po, ang sabi kasi, ang rapture po kasi wala po sa Bible. Hindi niyo po mababasa ang rapture na salita. Ang nakalagay po doon sa Greek harpazo, na ang ibig sabihin po noon is snatch away. Okay? So yan po yun. Bago dumating yung matinding kapigatian, kukunin po ang mga mananampalataya doon sa mid-air, sa salubungin natin ang ating Panginoon. Okay? Nakukuha niyo po ba? Amen. So ito po ang ating paniniwala. Huwag po kayong magkakamali dito mga kapatid. Ang paniniwala po natin, ito po yung tinatawag na pre-tribulation. Ang tribulation po, ito po yung matinding kapagkatian mangyayari sa lupa. Yung ibubuhos na ng Diyos yung kanyang buot. Pre-tribulation. Ibig sabihin doon, mauuna tayong kunin bago yung 7 years na paghirap. Okay? Amen. Meron po kasi mid-tribulation. Medyo study lang po tayo para gusto kong magbabon po talaga sa inyo ng para hindi po tayo ma-dinisip, manalin lang. So, ang mid, ibig sabihin, kaya nga mid. Para sa iba, ngayon, nangyayari na ang tribulation. Kaya sa kanila, huwag kayo papalagin ng mga kuno chips, huwag kayo magpapagatak ng kuno kasi nasa na tayo, 666, no? Mid-tribulation. And then yung post-tribulation, ito naman po, pagkatapos ng 7 years, nakapagitaan, doon magkayari itong event na to. Hindi yung personally revelation sa akin ng Panginoon, nung pinupulay ko to. I believe, ang tatayo ako. Saan? Saan tayo tatayo? Pre, mid, o post? O pre. Na tayo kukunin mo na. Kasi sa revelation, may nakalagay ito, hindi na ipaparalan sa atin ito. Kukunin ito. At ang revelation sa akin, nakita ko rin. Sino? Bago talaga tumating yung matinding at paghatian, hindi niya hinahayaan yung mga anak niya. Isinisip niya talaga, kung maalala niyo si Noah, di ba? Bago ibuhos yung malaking baha, silip niya muna si Noah. Si Lot, yung pamilya ni Lot, naalala niyo? Yung pamilya ni Lot, bago paulan mo ng Diyos, nag-apoy. Di ba? Silip muna niya. Yung pamilya ni Lot, matindi po pag-aaral doon mga kapatid. Alam niyo po yung nakagis na natin, na naging haliging asin siya, yung asawa. Naging haliging asin, di ba yun yung mandals na papano natin? Alam niyo po matindi po yung lalim ng pag-aaral doon. Nung niresearch ko po siya, yung sinabi po yung ginamit doon na si Lord lumingon, at sabi ng angel doon, walang lilingon. Yung salitang lilingon, yung asawa ni Lot, baka yung si Lord, yung asawa ni Lot. Yung salitang walang lilingon doon, alam niyo po ginamit doon, walang babalik sa malalim na pagkakaano. Kaya pinaniniwalaan po sa malalim na pag-aaral. Pero okay naman, wala namang problema kung nakagis na natin na pag-aaral sa inyong lingon at naging haliging asin. Ang lalim po noon, huwag kayong babalik. At ang pinaniniwalaan sa scholar, yung malalalim na pag-aaral, sila, yung asawa niya bumalik. Kaya yung sinabing haliging asin, yun yung sulfur. Tinamaan siya ng mga Oo, yung galing sa taas namin, yung sulfur. Nagmukha siyang haliging asin. Bumalik po siya. Hindi niya nag-iwan yung bayan na yung puyo sa malalim. Anyways, wala naman pong yun. Wala naman pong epekto sa atin yun. Basta siya, bumalik siya, lumingon siya, walang problema. Ang nun, yung utos ng Diyos, sinuway niya, kaya nagkaroon ng problema. Okay, yung asawa ni Lot. So yan po yung rapture. Saan tayo? Ulitin ko po. Saan tayo? Pre, mid, o post? Saan po? Oh, very good. Okay, very good. Sa pre tayo. Alisin muna tayo ang Panginoon. Hindi tayo abot dyan. Kaya pagka sabi sa'yo, kapatid, dito na yung may 666 na dito, may takataka na. Hindi na tayo maniniwala doon. Hoy, teka. Napangaral na yan. Tinuro na ni Lord sa amin yan.
aalisin muna kami ni Lord sa mundo to. No? Aakyat muna. Unahin yung mga patay, sabi ng Bible. Pangalawa, tayo, kung patay na butan tayo. Kung mabutan tayo, tayo yung susunod. Amen po ba? Amen. Amen. Next. Yan. So, click mo tayo. Pagkatapos nito, Pastor, na-rapture na tayo. Nandun na tayo, kasama na natin si Lord. Anong susunod? Anong meron? Judgment. Oh. Anong meron? Pagka nandun na po tayo, kasama na natin yung group natin kasi tayo yung bride. Ikakasal tayo sa kanya. Pag nandun na tayo, ito na po yung kasunod na yun. Okay? Yan. Ano yan, Pastor? The judgment seat of Christ. Okay? Pastor, matindi yan. Judgment yan. Ano mangyayari dyan? Yan po yung ating pag-uusapan. Yan po yung kasunod. Pag nandun na tayo. Okay? The judgment seat of Christ. Iba po yung judgment o yung white throne judgment. Doon po, ang ahatulan doon yung mga hindi mananampalataya. Dito po, ang aharap dito, mga mananampalataya. Next, ito yung verse natin. 1 Corinthians, tignan niyo po. 2 Corinthians, chapter 5, verse 10. Sabi po dyan, for we must all appear before, yung all, tayo, the judgment seat of Christ, so that each of us, kanina all, ngayon, each of us, isa-isa na lang, each of us may receive what is due us for the things done while in the body, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, whether good or bad. Tagalog, sapagkat tayong lahat, tayo yun, ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging, ano yung, pakilakas nga po ng ulit, maging masama. Lalagay po natin yan, hindi lang sa isip natin, sa puso. Yung sinabi dyan, gaganting pala o hihinga ng kabayaran yung mga ginawa natin sa pamamagitan ng, nung nandito tayo, mabuti man o masama. Meron po yung kabayaran. So ano po tinatalakay ni Apostol Pablo dito? Tinatalakay po ni Apostol Pablo dito yung tinatawag na glorified body. Nagsabi niya, doon sa mga taas na verse, sabi niya, nandiyan kayo sa katawan niyo ngayon. Yan, yung katawan niyo nasisira, nasasaktan. Darating ang panahon, pag inangat na kayo ng Diyos, kinuha kayo ng Diyos, sinalubong kayo ng Panginoon, yung rapture, o yan, naunawaan niyo na yung rapture, amen? Yung rapture is snatched away. Pag inagaw na kayo ng Panginoon, yung katawan niyo papalitan. Ito na yung tinatalakay ng Apostol Pablo dito. Na ang Diyos, hindi ka mananatili dyan sa tahanan na yan, ng katawan niyo. Kakasakit yan. Di ba? Pagka ginanon mo nga yan, kahit kaniligo mo, nagkaalim eh. Di ba? Yun, di maganda. Di ba? Hindi maganda. Kaya, papalitan po. Sabi, ang ipapalit, yung inihanda ng Diyos. So, may inihanda ng Diyos sa atin. Hindi tayo, pag namatay, tulog na tayo. No, yung teaching ng iba na gano'n, nahiting ka na lang bumangon pag dumating na yung tumunog na yung trompeta. Hindi po. Kung saan ka namatay, kung ka na matutulog, hindi yun. Wala akong gano'n, ano? Babalik ang ating Panginoon at tayo may pag-asa na bibigyan na tayo ng katulad ng katawan niya. Amen po ba? So sa verse 6 to 9, dito challenge na ni Pablo yung mga mananampalataya. Ano yung challenge? Nasabi niya, kaya habang nasa katawan kayo, lumakad kayo na may pananampalataya. Inaaman na magkaroon ng paglakad sa pananampalataya. Ibig sabihin, ilagay na natin yung ating kaisipan sa mga makalangit na bagay. O kasi pananampalataya, ang kailangan mo para maunawa ng mga langit na bagay, para makalangit ka doon, kailangan mo ng pananampalataya kasi hindi mo nakikita yun. Amen. So faith, kailangan ay yung pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. So yun yung ating, sinasabi niya dito, doon tayo lumakad. Para sa layunin, kalugdan tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa sa katawan nito.
Amen? So yung katawan natin, tahanan ng Holy Spirit yan, kapatid. Diba? Huwag nating pahirapan. Sabi niya, ang sumisira ng templo ko. Sabi niya, ito yung templo ng Holy Spirit. Ang sumisira ng templo ko, wag masabi ko. Ano po? So, ingatan natin yung ating mga katawan. I-preserve natin. Alam nyo, kung hindi lang mo talaga ako nagkatatunon, hindi ko talaga papalagan. Kaya sa mga kabataan, huwag na huwag mo kayo magtangka. Dahil darating yung time, doon yung maiisip. Ito, nakakadalawang session na ako, napakasakit. Umabot na ng 8,000 din. Hanggang ngayon, meron pa. Ano? Pero anyways, nilog ng Lord para somehow makita talaga yung pinanggalingan ko. And then, maparangalan pa rin yung pangalan natin. Ano? Templo ng Diyos. Kaya, yung mga nag-iisip na magbe-vape, magsisigarilyo, alalahanin mo, nandito yung Holy Spirit. Makukusukan, malulunod sa puso. Alalahanin mo yun. Then, siyempre naman, kung may kahiya naman tayo kay Lord, ngayon, maaano ba ngayon? Medyo mahiya naman tayo kay Lord, di ba? So, yung alalahanin mo, para magkaroon ka ng tulong, yun yung tinatawag na conviction. Doon ka sa ganung paraan, hindi naman kasi tutulungan tayo ni Lord na biglang, wala na akong hindi. Tinutulungan ka ni Lord sa mga iba't ibang kaparaanan para mapagtagumpayan natin. Okay? Yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa harapan ng Panginoon. Amin po ba? So kaya sinabi ito, verse 1. Ingatan natin mga katawan natin na may magsampalataya tayo, lumakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Dahil, sabi dyan, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Kapatid, matindi po itong verse na ito. Bakit? Controversial ito. Maraming usapin po itong verse na ito. Bakit? Kasi dito makikita natin, para bagang lumalabas, na pagdating natin sa langit, na rapture na tayo, at ito nasarap tayo ng hukuman ni Kristo, para bagang lumalabas na ipapakita pa doon yung mga mali mong ginawa. Kasi sabi nyo, huhusgahan doon, o bibigyan ng gantimpala doon, kakatulad doon sa ibang ano dyan, yung mga ginawa mo, mabuti o masama. So parang pagdating pala doon, pastor, may judge pa. Huhusgahan pa pala yung mga mali mong ginawa. Alam niyo, may teaching pa nga natawa ko May teaching pa nga, pagdating mo doon, nakaharap ka na kay Christ, may malaking TV. May sa langit. Technology. Ano? Flat screen pa yun. Sabi doon, may malaking TV. At pagka nandun ka na daw sa judgment seat of Christ, ipapakita yung mabubuti mong ginawa. Yan, may ganting pana. Tapos kapag ka ipapakita pa doon yung masama mong ginawa, at walang ganting pana, hindi ho. Wala na ho doon. Hindi mo na makikita yung mga maling ginawa mo doon. Dahil doon, wala na kung kahiya, may ka pa. Wala na kung sin doon, walang guilt doon, walang regrets doon, walang pagsisisi doon. Amen. So, kaya po, binigay ko po itong verse na to para maunawaan niyo po. Yan po yung ipapaunawa ko sa inyo na yung sinasabing masama dito, hindi po kagaya ng iniisip natin na mga maling ginawa natin kasalanan. Kasi kapag binasa mo to, hindi mo pinag-aralan, hindi mo nanilay, ang papasok talaga sa matatakot ka. Pagdating ko to, makikita pa yung mga kasalanan mo kasi sabi, hahatulan. Kung may kabayaran ba yung mabuti o masama. So yan po. So doon po tayo magpasalamat sa mga tagapagturo natin. Kaya nagbigay si Lord ng tagapagturo. Para mo naman, kasi pag binasa mo to, yun lang talaga makaisip mo. Kahit anong gawin mo yun lang talaga makikita mo Ano po? So ito ngayon ng mga Kristiyano, pag nabasa to, iniisip nila, akala ko ba pwede yung kasalanan ko? Bakit meron pa dito? I-judge pa dito. Diba? Ganun naisip natin. Iisipin talaga ng mga mananampalataya. Alam niyo po, yan po totoo. Bayad na. Pero pagdating po doon, hindi po totoo na kailangan mo pang bayaran. Kasi binayaran na yun ni Kristo para sa'yo. Amen? So hindi po pwede. Batuhan natin ang Panginoon, ha? Hindi po pwede na pagdating natin doon, kailangan pang hatulan, ipakita yung mali mo, hatulan, at saka bayaran mo. So magiging malaking job only lamang yung ginawa ni Kristo dito. Ibig sabihin po yung sakripisyo ni Kristo.
ito, harap ako ngayon sa hukuman mo, may kailangan pa ang hatulan para sa nakasalanan ko. Hindi yun. So kaya yan po, uunawain natin ngayon yung sinabi na ito ng Panginoon. Pwede ba kayo? Amen. Amen. Next slide. Nasa akin slide. Okay. Yan. Judgment seat. Ano ba itong hukuman ni Kristo to? Sa Greek, ito ay bima. O yan. Yung dalawang word yan, bima lang yan lang ang Greek niyang bima. So, bima, judgment. Yan tinawag sa bima judgment. So, ano yan? Race, platform, prominence, dignity, and honor. Okay? Next. So, ito pong bima judgment, hindi po ito tumutukoy, number one, sa tinatawag na judgment unto condemnation. Ano to? So, ano yung judgment unto condemnation? Yan yung huhusga, yung sinabi ko kanina, yung mga tao na hindi sumampalataya kay Kristo, hahatulan sila. There is condemnation para sa kanila. Okay? Hindi po ito yun. Amen, yung judgment na ito. Ito pong judgment na ito, itong bima judgment, ang tinutukoy po nito, yung judgment unto remuneration. So, para sa pandinig ko yan. Okay, yan na lang, kung meron kayo notes. Ano po yan, Pastor? Yung judgment of remuneration. Ito yung judgment, hindi para sa kasalanan. Ito yung judgment para sa reward. Amen. Ito yung judgment para sa gantimpala o pabuya. Ang huhusga ng Panginoon dito, hindi yung mga kasalanan mo, kundi yung mga ginawa mong paglilingkod sa Kanya nung nabubuhay ka dito, kung ito ba ay may karampatang gantimpala sa Diyos. Nakukuha po natin ang malinaw mga kapatid. Ibig sabihin, itong bima judgment, hindi para sa mga hindi mananampalataya. Ito ay para sa mga mananampalataya dahil ito ang pinaka-picture niya. Ang bima judgment ay awarding ceremony. Amen. Kaya ang mga mananampalataya noon, tulad ni Pablo, sila masigasig sila sa paglilingkod sa Panginoon ng buong puso, nagpapagaan kahit na mahirapan hanggang sa mamatay pa sila. Bakit? Dahil alam nila na pag humarap sila sa hukuman ni Kristo, merong gantimpala na naghihintay sa kanila. Kapag katingin po natin yung isip natin sa ganung kaisipan, ano po? Tayo rin. Ano po? Magpupursige tayo. Siyempre, pagdating natin ito, gusto mo rin may gantimpala. Amen? Amen. Gusto rin po natin yun. Mga kapatid. So, wag po tayo magkakamali dito. Iba po ang judgment of unto condemnation. Yun, itatapon talaga sa impyerno yun. Yung judgment niya. Ito yung judgment para sa reward. Huwag tayo magkakamali. Makinig po tayo mga mabuti, mga kapatid. Ang pagpasok po sa langit, ganito. Ang pagpasok sa langit, hindi po premyo yan ng mga ginawa mong mabuti. Amen? Kaya ako, Pastor, kasi ang dami mong ginawa para sa Panginoon. Kaya ako, papasok ako ng langit. X mo na yan. Hindi ka makakapasok ng langit pagka ganyan ang paniwala mo. Amen? Amen. Papasok tayo ng langit hindi dahil sa premyo o gantimpala ng mga ginawa natin. Papasok tayo sa langit dahil tinanggap natin yung regalo ng Diyos para sa sangkatauhan. Sino to? O, saka tayo papasok sa langit. Hindi ito premyo. Pagka nandun tayo, papasok tayo doon. Hindi dahil, uy, ako may premyo ko ng buhay kasi nakapaglingkod ako sa Panginoon hindi mo. Tinanggap natin yung regalo ng Diyos. Ngayon, nung tinanggap mo yung regalo ng Diyos, naging Kristyano ka. Tama. Naging mananampalataya ka. Kaya nga nandito ka eh. Ikaw ay lumalapit na. Pinipilit mo na kilalanin ng Diyos. Pinipilit mo na gawin yung maganda sa harapan ng Diyos. Yan po yun. Diyan na po papasok to. Kasi mag-uumpisa ka na dyan maglingkod. Mag-uumpisa ka na pupunta ng simbahan. Mag-uumpisa ka na yung gusto mo na makapangaral ka, makapagturo ka. Diba? Yan na po yun. Yung mga patutuo mo, yung mga pag-aaral mo, ng salita ng Diyos, yung pagbabasa mo ng Bible para kay Lord, yung pananalangin mo sa iba. Diba? Yung pagtetestimony mo, yung pagbibigay mo, lahat, yung pagtulong mo sa mananampalataya, pagtulong mo sa kapwa mo, lahat ng paglilingkod mo na ginawa mo para sa Panginoon, yan po yung huhusgahan dito. Kung yan ba ay mayroong karampatang gantimpala. Amen. Yan po yun sa judgment seat of Christ. Madadaanin po sa apoy lahat yan. Okay?
Okay, maganda yung mabuti mo masama. Pupuntahan po natin yan. Okay, pagdadaanin natin sa kuya. Lahat ng ginawa natin, lahat ng naiisip mo, pagwawalis mo, paghugas mo ng yung pag-chat mo sa kapatiran mo, kapatid, meron ka ba pinagdadaanan, yung pagpurpur mo, lahat yan. Lahat ng ginawa mo. Kapatid, baka kailangan mo na pambayad ng kuryente dyan. lahat. Pag ginawa mo kasi kahit anong bagay, basta alam mo na para sa Panginoon mo ito ginagawa at hindi para sa sarili mo at para sa tatanggapin mo ulit, kapatid, yan ginawa mo para sa Panginoon. Diba sabi ni Jesus, oy, kayo, sabi ng Panginoon, nauuwa ko, hindi niyo ako pinainom. Di ba? Nagutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nakulong ako, hindi niyo ako pinasyalan sa kulungan. Bakit sabi ni Jesus? Sabi ng mga disciple, Panginoon, kailan namin, hindi ka namin tinulungan. Ano sabi niya? Yung mga tao na lumapit sa inyo na ito, ay hindi niyo, at kung sabi niya, kung ginawa niyo ito sa mga tao na lumalapit sa inyo, ginawa niyo ito para sa akin. So pag may lumapit pala sa iyo, no? Pag ikaw ay tumulong doon, kapatid, ginawa mo yun para sa Panginoon. Amen? Yung po yung may reward sa langit. Pero kung ginawa po natin yung para sa ating sarili, yung po yung sinasabi, susupukin mo. Walang reward yun. Kasi natanggap na natin yung reward natin eh. Amen? Natanggap na natin yung ating reward. Nakuha na natin yung glory. Nakuha na natin yung credit. Yun yung reward mo. Amen? Pero kung lagi mong ibinabalik yung glory, yung praise, and then yung credit sa Panginoon, amen? O, wala kang tinanggap. O, hintayin mo, pagdating mo doon, tatanggap ka. Sabihin mo, judgment, magaling pala. Amen? Amen? Amen. So, okay? Ito yung outline yan, bibigay ko yung tatlong katotohanan sa event na to sa Bema Judgment. Una, Bema Judgment will be immediately following the rapture. Yan yun. Pagkatapos ng rapture, mabilisan lang, immediate, magkakaroon na ng judgment seat of Christ. Magkakaroon na ng pagbibigay ng gantimpala o rewarding ceremony. Pangalawa, only the believers will judge at the Bema Judgment. Hindi kasali yung mga unbeliever. Hindi kasali yung mga walang Kristo. Ang kasali dito, sino? Ha? Kayo, mga mananampalataya. And number 3, the purpose of Bema is to reward. Yan ang purpose. The believers' quality services to God. Okay? So yun yung purpose. Kaya harap tayo doon. Hindi yung kasi ano yun eh, masama. O ano lang naman yan eh. May masama daw eh. Ayan, pupuntahan na natin. Ano ba itong masama at mabuti na tinutukoy dito? Pasin nyo seatbelt. Makinig kayo mabuti. Huwag nyo palalagpasin ito. Okay. Para maunawa natin. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us, isa-isa po, isa-isa na po ito, nakabilan tayo sa harap ni Kristo. Okay? Each of us may receive due us for the things done while in the body. Mga ginawa mo lang dito ka, nagbubuhay ka, whether good or bad. Ayan na, Kristo. Hindi na yan. Okay. Next. Ayan, may araw na. Nakita nyo. Masunod dyan. Ito lang ibig sabihin niya. Good. Yung good dito, sa Greek word, agathos. I-mark mo yan. Agathos. Tandaan po natin, agathos. Anong ibig sabihin ng agathos? Pakibasa nga po. Worldwide. Worldwide. Ibig sabihin ng worldwide, may halaga, may saysay, may pakinabang, may benefits, useful, kagamit-gamit. Yan po yung worldwide. Yan po yung good na tinutukoy dito na sa original, agathos, and then yung meaning, worldwide. Pastor, ano yung bad? Kinakabahan ako sa bad. So, ano yung bad dito? Ito po, arrow. Next. Sa Greek word, Paulos. Yan original yan, yung bad na ginamit dyan. Anong ibig sabihin? Word. Yes. Kukuha nyo na po. Ibig sabihin, yung bad dito, hindi ito yung ikaw nakapatay ka. Diba? Ikaw gumawa ka ng immoralidad. Ikaw gumawa ka ng kasamaan. Hindi yan. Ang Greek, Paulos, ibig sabihin ng word test, ito yung mga ginawa mo na walang saysa. Walang value sa langit. Walang alaga sa langit. Dito lang meron sa langit. Wala
yabang, may reward yan. So itong Paulos, worthless, doon, wala pong reward yan. Worthless sa langit yan. Nakukuha niyo po ba? So hindi po ito yung sinasabi nila na evil. Iba po yun, papakita ko sa inyo mamaya kung ano po yun. So yan po yun. Ibig sabihin, hindi po i-judge dito sa Bima Judgment o sa kahukuman ni Kristo yung mga kasalanan natin. Bakit? Dahil winasak na po yan ng Panginoon sa krus. Binayaran na yan. Inatulan na ni Kristo sa krus yan. Amen? So hindi tayo haharap doon para ipakita sa iyo yung mga mali mo at mga mabubuti mong ginawa. Tulad na napapanood sa Facebook, hindi ho. Kasi hindi mo na pwedeng bayaran doon yung mali mo na gawa dahil maliwanag na bayad na yan lahat ng Panginoon Hesus Kristo. Kasi pagka nangyari po yun, natawag po doon Jeopardy. O, inaral ko po yan. Mabuti, sa saligang batas natin. Ano yung Jeopardy, Pastor? Sa Jeopardy, hindi yung sa batas natin, hindi mo po pwedeng litisin o kasuhan ng 2 beses. Double at tatawag, Brother Jeremy? Double Jeopardy. Hindi mo pwede siyang litisin at kasuhan sa iisang krimen. Naku nyo? Kaya hindi po pwede magiging double Jeopardy po yan. Okay? So ito, hindi po pwede na binayaran ka na dito, tinanggap mo si Christ, inatulan na yung kasalanan, tapos pagdating mo doon, kailangan mo pa uli magbayad. Di ba? So nakukuha niyo po ba? So yan po yung mga kapatid. Naunawaan niyo po ba? Great, good, or bad, yan yun. Hindi yung masama, ilalabas doon. Ito yung papakita sa'yo. O, itong ginawa mo, nagwalis ka, pero ito masama loob mo. Wala ka bilang yan. Alin yun? Kasi alam niyo po, Colossians chapter 3, verse 23, I think sabi doon, pag naglilingkod kayo, maglingkod kayo ng buong puso. Na para bagang saan? Sa Diyos sa Panginoon kayo naglilingkod. At hindi sa tao. At sabi doon, merong ganting pala sa inyong Panginoon. Yun yun. Di po ba? Eh kung ikaw punta ka sa gagawa ka pa sa dami mong bigat-bigat, sayang. Hindi pa sa doon yun. Pag sinunod pagka pinadansa po yan, sunod ka agad dyan. Eh masama loob mo, nung ginawa mo eh. Oh, di po ba? Ang binibigyan ko doon yung ginawa mo ng buong puso. Na parang sa Panginoon ko ito ginagawa eh. The motive of the heart. Yung motibo mo kung bakit mo ito ginagawa, bantayan natin yung mga kapatid. Alam nyo, ginagawa natin ang paglilingkod natin hindi para sa posisyon. Pabayaan mo na yung posisyon. No? Ginagawa natin ito para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So yun po yun. Next. So naunawa natin. Yung bad dyan ay ano? Worthless. Okay? Yung good, ano? Agatos. Tandaan natin yan ha. So hindi yan yung tinutukoy na krimen o ano po ba? Explain natin. Konti. Dito. Next. Pakita ko sa inyo pa yan. Yung ano niya, para mas maliwanag. Yan. Yung ginamit doon na bad, o yung masama, Paulus, worthless, no value, not rewarding, walang reward. Unuseful, not beneficial. Ito po kasi yung evil, o ito yung kasamaan. Ang ginagamit po sa Bible, sa Greek, kakos o ponyera. O, hindi po, huwag niyo papalitan ng yun. Ponyera lang. Ano? Ponyeria. Ito, ginamit dyan sa binasa natin na makikita mo siya doon, ipapakita sa iyo, susubukan sa ako. Ito, wordless lang, yan ibig sabihin. Ito naman, ito kasi yung ano, sa Greek word, yung ano, yung wickedness, depravity, yung kabuluhan niya, depravity, malice, harmful, evil. Yan yun, hindi, mag-iba po yan. Nakukuha niyo ba? Nakukuha niyo po na maliwanag. Yan, mag-iba po yan. So next. Madaan muna natin yan. So, maliwanag po, dito sa judgment seat of Christ, hindi na po issue, mga kapatid, yung kaparusahan. Wala na tayo dyan. Hindi dito yung, Pastor, nung ako pala ay naglingkod, medyo naging mabigat ang puso ko kapag ginagawa ko yun. Hindi kita tapon sa impyerno. Amen? Amen. Kung nagbabasa ka ng Bible na kasi mangot ka, nagpipray ka, na kung ano pa pinagagawa mo, hindi kita tapon sa Bible. Ay, sa impyerno. Kung nagkamali ka man, ng pananalangin mo, hindi ka rin tatapon sa impyerno. Amen? Nakuha niyo ba? O, wala na, hindi na yung issue dito. Ang issue dito ano?
Hindi yung kaparusahan, yung reward. Amen? So hindi na pinag-uusapan dito yung maling ginawa natin. Ang pag-uusapan dito, kung meron bang reward yung ginawa mo para sa Panginoon. Amen? So, paglilikod mo, ginawa mo para sa Panginoon, automatic. Anong ibig sabihin nun? Yung mabuti, agatos, ang ibig sabihin, gusto mo naman, right? And then yung masama, Paulos, anong ibig sabihin? Okay. Very good then. Okay, galing ha. So next. Sabi dyan, ito yung natatandaan yung preaching ni Pastor Kakaraan. Ito po yung binabaan natin ng konti. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Sa Tagalog, dahil wala ng pundasyon na maaari pang ilagay, maliban sa nailagay na, at ito'y walang iba, kundi si Jesucristo. Si Pablo po ipapaliwanag na ito yung sinasabi ko po sa inyo, na worthwhile at worthless. Pinaliwanag niya po dito yan, mga kapatid. Sabi niya, no other than what already laid. Sino po yung foundation? Sino po? Sino po yung sinasabi pundasyon? Si Jesus po pundasyon. Next verse, tignan natin. Tignan niyo po ha. Pagdating, sige, lagyan na natin. 1 Corinthians chapter 3 verse 12. Ito yung sumunod. If anyone builds on this foundation, nakita niyo yan? Yung word. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stone, wood, hay, and straw, ang sabi, may magtatayo. Sabi kanina, wala nang ibang pundasyon si Kristo. Ngayon, pakinggan po natin mabuti, may magtatayo sa pundasyong ito. Sino yung pundasyon? Kita niyo yan? May magtatayo sa pundasyong ito. Ipinapakita po dito na itong tao na to, nakapagtayo na ng pundasyon. Kristiyano to. Ligtas to, kapatid. Kasi sabi niyo, may magtatayo sa pundasyon ito, sa pundasyon na si Jesus, ang pundasyon niya, magtatayo siya. Kaya lang ang gamit niya, yung isa, ano sabi? Sabi niya, pila, yung isa, kahoy, ito yung damo at tayamin. Nakita niyo? May pundasyon siya eh. Kristiyano eh, nagtatayo siya sa pundasyon na si Kristo ang pundasyon eh. Di ba yung maliwanag, di ba? Nakuha niyo ba? May magtatayo sa pundasyong ito, kay Kristo, na ang gagamitin niya, kahoy lang, titipid. Ito yung damo at tayamin, na kapag sinubong sa apoy, sunog. Pero meron din naman doon magtatayo ang gamit, ginto, pila, mamahaling bato, di ba? So yan po yung paglilingkod. Kristiyano ito eh. May pundasyon eh. Kaya lang yung paglilingkod niya, yan dyan magkakatalo kung ano ba yan, ginto ba yan? Totoo ba yung paglilingkod mo? Totoo ba yung ginagawa mo? Sa puso mo ba yan? O sa muso yan? Ano? Pero meron, kahoy, ito yung damo, at meron din naman gusto niyo Pastor, bigyan mo ako ng isang gintong paglilingkod sa Panginoon. So, gusto niyo po malaman. Ay, isa lang bigyan mo rin. Amen. Amen. Yung ginto kasi tinutukoy dito, yung mga paglilingkod mo na may pagmamahal. Amen. Yung pinaka-gold sa harapan ng Diyos. Lahat ng ginawa mo, na ginawa mo may pagmamahal sa kapwa mo, sa Panginoon. Ano? Ginto yun. Gold yun para sa harapan. Kahit anong sunog doon, lalo kikinang yun. Amen. Amen? So yung kahoy dito, ayan, yung ginawa mo para sa sarili mo. Hindi para sa Diyos at para sa kapwa. Amen? So pagdating doon, ulitin ko, kung masunog man yung ginawa mo na yun, hindi kayo tatapon sa impyerno. Kaya lang, walang gantin para. Tuloy natin yan. Yung verse na yan. Alam niyo, binigyan dito ni Pastor last week, yung verse 1 ito. Chapter 3, verse 1. Sabi nga ni Pablo, mga kapatid, nung hinukay ko po itong mga kapatid na to, yung brothers dito, alam niyo ibig sabihin? Sa Greek. Sa Greek po ang ibig sabihin ng mga kapatid ay adelphoi, na ang ibig sabihin, we are ipinanganak in the same womb. Galing tayo sa iisang sinapupunan, ganong kalalim yung mga kapatid.
kapatid. So spiritually speaking, ibig sabihin po nito, lahat tayo dito na nagpalata kay Kristo, galing tayo sa isang sinapupunan dito, sa Holy Spirit. Amen. Sa iisang Espiritu tayo natin pinanganak. Amen? Amen. Kaya ang katabi mo, di mo lang ka-church mate yan. Kapatid mo yan talaga. Iisa kayo ng pinanganakan yan sa Holy Spirit. Amen? Amen. So yan po yun, mga kapatid. Meron pong gagamit, maglilipot, ang gamit lamang, kahoy, yung damo, amin. Hindi, okay yan. Okay, pero yung ginto, pilak, mamahaling ba ito? Yan. Ay susubukin. Halimbawa, may nakailisang ka na kapatid mo. Oh. Sorry, na ako sa kanya. Pero, pinakita mo pa rin yung pagpapatawad, pag-unawa, pagmamahal. Ginto po yun sa amin, Diyos. Opo. Susubukin po yun at makikita, uy, meron kang gold, may gantimpala yan. Nakuha niyo po ba? Amen. So, hindi lang natin sila yung katabi mo, hindi mo lang pamilya, o hindi mo nga biologic na di pamilya, pero spirit. Kapatid mo yan. Makikita kayo sa langit yan. Amen. Kaya may pa, pag-aralan mo yung mahalin yan, baka lagi ng palo kayo ito. Okay, last na. Last na to, slide natin, last. Ito pala yung tinutukoy ni Pablo. Yung gold, silver, costly stone, yan yung sinasabi niya kanina sa verse na susubukin doon yung mabuti. O yan yun. Yung gold, silver, yan yung worldly materials. Non-combustible. Hindi masusunod yan pagka pinadaan sa apoy. Yan yung agatos. And then yung wool, hay, and straw, yan yung worthless materials. Yan yung sinasabi ni Pablo masama. Kasi wala namang sinabi doon na evil yun. Yan yun, walang kabuluhan yan. Okay? Last slide. Their work will be shown for what it is because the day will bring it to light. It will be revealed. Ito yung kasunod ha, sunod-sunod na po yan. It will bring to light and the fire will test the quality of each person. Kapatid, ang itetest po yung quality. Hindi yung dami ng ginawa mo, yung quantity. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, walang paligsahan, walang paramihan, walang pabilisan. Ang kailangan dito, patindihan ng puso. Sa paglilingkod. Kasi ang itetest, hindi yung dami ng ginawa mo. Kaya ako kasi lagi ako nandun eh. Ako lagi ako nagpapasa ng bayo, lagi ako nananalangin. Hindi yun ang itetest. Ang itetest dyan, nung ginagawa mo to, ayos pa yung puso mo. Amen. Para ba yan talaga sa Panginoon? Yung quality. Yan ang susubukin to. Amen. So anong mas mainam? 10 kamatis o 1 kamatis? Depende sa kapatid. Mas gusto ko po 10 kamatis. Mas marami yun eh. Tama hindi? Hindi bulok. Kaya lang, pag bulok, mas gugusto yung isa kaysa sa 10 bulok. Kasi yung isa may pakinabang. Yung 10 kamatis, yun yung uhusgahan pag tumarap tayo kay Kristo. Yung kamatis din na mo sa akin ngayon, bulok. Padaanin mo sa apoy. Pero hindi ka kasama doon. Hindi ka kasama dadaan sa apoy. Kaya tingnan nyo, babaan natin ito yung verse na yan. Bababa ko pa konti. Last. Bababa ko pa para maunawaan yung sinasabi ni Pablo dito. Sabi dito, may magtatayo sa pundasyon ito na gagamit ng mabuting klase materyales, galang ito, pilak, mamaling bato. Meron namang gagamit lamang ng kahoy. Ito yung damot, kayami. Ngunit, sa araw ng pag-ubo, makikita ang kalidad. Hindi ang dami, ang kalidad ng itatayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. 14, kung itinayo ay masusunog, tatanggap kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Ngunit kung ito na ay masunog, wala sa tatanggapin gantimpala. Basahin po yan, ganun pa man, maliligtas siya. Ngunit tulad lamang ng isang tao nakaligtas sa sunog na walang naligtas na kagamitan. Nakuha nyo? Kung walang gantimpala, yung ginawa mo na sunog, kapatid, ikaw hindi masusunog, hindi ka tatapos sa impyerno. Sabi dito, nasunog man yun, pero ligtas ka. Pero para kang nasunugan na pagdating mo doon, wala kang dala at
imbis nandun ka. No? Lord, dito ako, nasa langit na tayo, wala na akong inggit. No? Kasi wala na talaga doon na, wala na si Satan doon eh. At wala na tayong impress doon, wala na marunokso doon. Di mo na mararamdaman doon yan. Kaya lang, hindi ko papaluwisan doon. Amen? So, bakit ka pa rin harap tayo? Lahat ng ginagawa natin, lahat. Lahat, kapatid, lahat. Hindi lang yung pangangaral dito, di pagtay lahat. Ginawa mo dito, ginawa mo sa labas. Lahat yan. Pag ginawa mo yan ang buong puso, ano? Yan ay may katipanan sa lahat ng pagkakas natin sa ulo. Amen? So, sa mata ng tao, makikita mo, baka maliit yung ginagawa mo. Eh, so, punta lang naman ako dito, pagka wala kayo, maglilinis ako. Sa mata ng tao, maaaring wala. Maaaring, meron din naman nakakakita. Pero, sa mata ng Diyos, mga kapatid, kung tapat ito na iyong ginagawa, at para sa ganyan ko, ginawa mo ng buong puso, haharap mo sa hukuman ni Kristo, tatanggap ka ng ganting pala ng Panginoon. Para sa iyo. Amen! Panampakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ama, salamat po, Panginoon. So, umagang ito, nangyari po, O Diyos, ang iyo pong pinagagawa sa akin, ay bayad po yung salita. Panginoon, dalangin ko na pagpalain mo ito sa kanilang mga puso, O Diyos. Hindi po maagaw, Panginoon, dyan ng kaaway sa kanilang buhay. Hindi sila madaya, Panginoon Diyos. At ito po ay magbibigay ng encouragement sa kanila. Para lalo po sila, Panginoon Diyos, na magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Magpapatuloy sa paggawa ng mabuti, O Diyos, sa kanilang po mga kapwa, Panginoon Diyos. Salamat, O Lord. Pinagpala mo po kami sa umagang ito. Ikaw po ang aming pinararangalan